ito ng matinong libing. Kaya po all throughout, habang siya ay papunta doon sa kanyang destination, dala-dala ng batang ito yung kanyang kapatid. Diba? At sabi ang gano'n buti, ano kung tutuusin, ano na yan, patay ng kapatid mo, pwede mo na siyang iwanan. Pero bakit mo siya binitawan? Tuloy, sa iyong paglalakbay, ay talagang naging burden siya sa iyo. At doon nga po nanggaling isang popular na kanta na kinakanta lagi sa ating simbahan. Yung kanta na, He is not heavy, He is my brother. Hindi siya mabigat, kapatid ko siya. Nakuha ng batang ito na dalhin ang bangkay ng kanyang kapatid na walang reklamo. Hindi dahil sa practical siyang tao, kundi dahil sa itaong nagmamahal. Pwede naman niya sana na kasi balakid ang kanyang kapatid, napatay na naman, para kanyang buhatin pa sa kanyang paglalakbay. Pwede niya itong pahamak. Pero hindi niya bitawan niyang kapatid. Sabi nga gano'n, my brother is not a burden. He is not heavy. He is my brother. Diba? Kaya nga po sabing gano'n sa atin, kahit naman po nung araw, even in the Old Testament, almsgiving is not actually a Christian idea. Almsgiving has been present in almost all cultures, especially in the culture of the Old Testament. Sa kanila nga po ganito ang pangangalaga sa kapwa-tao ay talagang part ng kanilang way of life. Dahil po very agricultural sila, nagtatanim sila ng kanilang pagkain. Ang ginagawa po nila, whenever they go for a harvest, it is necessary for them to just get whatever it is that they need to get. Hindi pwedeng dapat na isagad ang pagkuha ng kanilang harvest. Kasi they always make it a point to leave something for those people who are in need. Definitely, the owner of the land is the one that has the right over what is planted doon sa kanyang field. Pero the landowner has to make it a point na may maiiwan para doon sa mga nangangailangan. Kaya nga, hindi nila sinasagad and they allow those people who are poor to glean over their harvest para kunin nila yung mga tira-tira, yung mga naiwan, di ba? Because that is the way to take care of their neighbors, di ba po? Kaya ganon. Sabing ganon sa Proverbs, which is an Old Testament book, whoever oppresses a poor man insults his maker. Diba? Sabi ng gano'n, una sa lahat, lalong-lalo na pag inapi mo ang mahirap, iniinsulto mo ang gumawa sa inyong lahat. Diba? But he who is generous to the needy honors him. So whenever we take care of our neighbors, especially those most in need, what we do is we are doing it, we are honoring God for it. Diba? In the book of Tobit, ang sabing gano'n, almsgiving saves from death and purges all sin. Those who give alms will enjoy a full life. So parang kahit po ang panahon ng Old Testament, before ng panahon ng ating Panginoon, talagang naniniwala po sila that there is a need to take care of your neighbors. Sabi nga doon sa Leviticus, when someone is reduced poverty, welcome them into your home. Di ba? Sa Deuteronomy, sabi gano'n, do not close your hand to someone in need. Di ba? Kumbaga, kung nangangailangan, hindi mo pwede siyang pagsara ng pintuan. Diba? Hindi po pwede siyang talikuran. Kailangan, kapag especially nalaman mo na pangangailangan siya, ang sabi sa Deuteronomy, you have to have an open hand for them. In the book of Psalms, a man who is righteous will be remembered forever. So the legacy that we leave is the love that we give to one another. In the prophet Isaiah, it says, if you satisfy the afflicted, your light shall rise in the darkness. So that is how we are called. Kaya nga po, sa panahon ng ating Panginoon, talagang ineko niya kung ano man yung talagang nandun at sinasabuhay niya during the Old Testament. Sabi niya pong ganon, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, ginawa mo na rin sa akin. You did it for me. So ayun po, nag-echo po yan all throughout the New Testament, especially in the story of our Lord, between the rich man and Lazarus. Alam po natin itong kwentong to, di ba po? Si Lazarus, may isa pong mayaman kung saan very plentiful ang kanyang lamesa palagi. May isang mahirap si Lazarus na nandoon at lagi na lang nag-aabang sa kanya, kung ano man ang matitira. Yung taong ito, despite the fact that he is very rich and he is bountiful,
hindi niya binibigyan ng kahit ano si Lazarus. Si Lazarus ang ginagawa lang, nag-aabang lang kung anong hindi man lang siya abutan kung ano ang malalaglag from the bountiful table that the rich man has. Okay? So this was their interaction. The rich man will always have his full, while Lazarus will only wait for scraps to fall from the table of this rich man. And of course, we know the rest of the story. What happened was, when they died, the poor man was taken care of by God. Talagang makita mo ganun, pinakita talaga na because of the life that he has lived while on earth. Diba? Siya naman ang ginawang bountiful ng Diyos. Samantalang yung rich man, patunay nga dun sa pinaniniwalaan from the Old Testament, that if you do not take care of your brethren, talagang ano siya, it's a mortal sin, something that will lead to your destruction. Kaya nga nakiusap tong mas mayamang tao sa Diyos, sabi gano'n. Baka pwedeng pabalikin mo yung si Lazarus doon sa mga kapatid ko, kasi mga kapatid ko kapareho ko ng ugali, di ba? Paki-warningan po sila na hindi sila magaya po sa akin. Di ba po? At ang isang bagay po talaga na talagang highlight ng ating Panginoon sa pagbibigay ay yung kasi madalas ganito in-expect natin ang dapat magbigay, yun lamang may sobra, yung nakakarami, yung talagang maraming pwedeng maibigay. But please take note that almsgiving is a requirement that God is placing on the shoulders of each and every one of us. Sabi yan ganon, walang sobrang hirap na walang hindi pwedeng ibigay. And the culmination of the example of this giving is the offering of this widow in the Lord's story. Kasi nandun sila sa templo isang araw, tinitingnan nila yung mga nagbibigay ng offering sa Diyos. Yung mga mayayaman kasi, ang binibigay nila, ang lalaking amount. Di ba? Talagang makita mo talagang marangyang-marangya. Kaya makita mo pa, naglalaglag sila ng kanilang offering, malalaking halaga. Pero itong babaeng ito, itong widow na ito, pag sinabi po kasing widow, ang ibig sabihin po ito, wala na nag-aalaga sa kanya, wala siyang asawa. So ibig sabihin po, ang widow na ito ay walang provider. Mahirap, ibig sabihin. Kasi wala nagtatrabaho para sa kanya. Diba? So umaasa lang siya kung ano man ang kakarampot na kaya niyang kitain. Diba? Pero makita niyo po, ang sabi ng Panginoon na ito, napakalalaki ng nilagay ng ibang tao, pero ang widow na ito, mas malaki kaysa sa ang kanyang binigay, kaysa doon sa mga nauna na mas mararangya ang binigay. Dahil yung mararangyang taong yon, ang binigay lamang ay kung ano ang sobra sa kanila. Samantalang ang widow na ito, ang babaeng ito, ibinigay niya kung ano man ang meron siya. Ang kakarampot na meron siya ay ibinigay pa niya. Kumbaga, ang binigay ng mga taong yon ay sobra lang. Ang binigay ng babaeng ito ay ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling kabubuhay mismo. Because the Lord looks at the intention. The Lord looks at the heart. Di ba ganon? Ang sabi ganon, give to those who ask and do not turn your back on anyone who wants to borrow. Kaya po yan may mangungutang daw. Kailangan. Of course, syempre, we practice due diligence. Pero kung talaga nangangailangan, we just cannot turn our backs on these people. Sabi pa ganon, sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have treasures in heaven. If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, the love of God cannot remain in him. Kasi nga, let us remember the greatest commandments that God has given to us. Of course, we have to love our God with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. But equally important is the second commandment that God gave to us, to love our neighbor as we love ourselves. Yun po yung requirement. Kaya, importante po talaga, almsgiving is something that we cannot